Okay, good day. So, sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo yung paggamit ng first dimension, next is text. Tapos tuturuan ko din kayo gumawa ng mga styles from those two para yun ang idadagdag natin sa bagong template. So, let's continue from our lecture 1. Okay? Pero this time, ang gagamitin lang natin dyan ay yung ginawa ko last time na parang room, yung mirror natin. Tapos nilagyan natin ng columns. So yung columns, bahala kayo kung ano yung itsura. Basta lagyan nyo lang ng bawat kanto. Tapos, pagka meron na kayo niyan, make sure na i-save as natin ito as lecture 2. Save as lecture 2 natin siya using application menu, tapos save as, tapos Revit project. Pagka save as, make sure na tayo ay naka-options, tapos maximum backups, pwede nyo gawing 3. Ako ginawa ko lang 1, pero kayo pwede nyo gawing 3 para sure na hindi kayo mawawalan ng file kung sakaling hanapan ko kayo. Okay? So, okay na lang kung naka 3 or 1 kayo dyan, bahala kayo. Tapos, make sure na ilalagay ninyo is lecture 2 underscore section underscore surname underscore first name. Ilalagay ko ulit sa description on this video. So, typically, kung ano yung nilagay natin last time, papalitan nyo lang siya ng imbis na lecture 1, magiging lecture 2 siya. Okay, so, save lang natin siya. Okay, tapos, let's do the work. Now, tulad ng napakapayawan ko na last tutorial, pag gagawa tayong dimension, itatype lang natin DI for dimension. Okay? DI for dimension. Pwede din natin siyang gawin, okay, using, ayan, annotate, tapos ito yung dimensions. Ayan. Pero syempre, tinuturo ko lagi sa inyo yung pinakamabilis or pinaka-shortcut natin. So, DI lang tayo. So, DI, ito yung mga dimensions natin. Okay? Ito yung mga dimensions. Na may iba't ibang type sign dimension. Meron tayong aligned dimension, meron tayong linear, angular, radial, diameter, arc length, spot elevation, spot coordinate, spot slope. So, itong mga dimensions na ito, kung familiar kayo sa ginawa natin sa AutoCAD last sem, okay, so medyo ganun din yung kanilang principle dito. So, kung aligned siya, kung saan man nakatapat yung or slope yung ating line or object or element along x or y axis ba or kung nakapaling ng konti, susundan nyo yan. Tulad nakikita ninyo sa ating tooltip. Whereas kung linear naman, kahit na nakaslope yan, kahit yan ay nakadiagonal, ang susundan pa din niya is yung along x and along y axis. Tapos pag angular naman, yung dimension mo, angle. Okay? Pagka radial naman, radius. Pag diameter, diameter. Pagka arc length. Okay? So, kung ano yung sinasabi ng ating tooltip, masusundan na lang natin siya. Pero maganda, gawin natin siya para mas maintindihan natin. So, itong room natin, let's add something like diagonal walls here, no? So, mag-start tayo from this top corner. Okay? Mag-diagonal tayo ng 135 degree. Tapos, sundan niyo yung extension line na yan. Okay? Tapos, 45 degree pababa. Ayan. Okay? Tapos, syempre, para hindi na tayo magtatagal pa, mag-mirror na lang tayo. Ano ulit yung shortcut for mirror? Ay, pinakamadali. Okay, so since meron tayong gitna naman dito, no need for draw axis, pwede tayong mag-mirror na lang using this line. Okay, so mm. Okay, mm. Ayan, so nakakopy na tayo agad dito. Okay, so mag-start tayo mag-dimension. So, DI for dimension. Pag align ang ginawa natin, pwede nyo i-check dito yung mangyayari na. For example, pag kinlik ko here, tapos kinlik ko dito sa kanto, wala tayong lumilitaw, no? Usually, kapag ka-align kasi, hinahanap niya lagi yung, ayan, pwede perpendicular, or pwedeng
kung ano yung mga tip dito. Okay, so try muna natin dito. May lumabas kasi na mag-magnifying glass natin. Ayan, may lumabas kasi na kulay blue na dot. So, sabihin, meron siyang edge na pwedeng kapitan ng ating dimension. So, click natin. Ayan, so nagkakaroon tayong dimension dyan. Okay? Paano kung walang lumalabas? Or paano kung meron kang specific na gustong sukatin? For example, from middle of this wall, or the center line, tapos gusto natin sukatin dito sa tip ng column. Ayaw nating hanapin yung bilog, ayaw natin dyan. Gusto natin dito sa tip na ito. Anong gagawin natin? So, apply natin yung natutuhan natin last lecture, use the tab key. So, tab key tayo. Ayan, may lumabas na ba? Pag meron na lumabas, pwede natin siyang i-click. Ayan. So, ito yung sukat niya. O, di ba? Different sila. Kasi ito, sinusukat niya from the center of this slanted column or slanted wall up to this edge. Okay? Yung edge na kinukuha niya yung edge na tong center line ng wall. Whereas dito sa kabila, ang kinuha natin ay from center line of this wall up to the corner of this column. Okay? So, kung nagagets ninyo, sabihin, gagamitin lang natin yung natutuhan natin last time. Apply natin yung tab to select the alternate element of certain point of your, in this case, on this wall. Okay. So, that's for aligned. Okay. Aligned. So, kung saan man naka-rotate or naka-slant, naka-diagonal, or naka-straight man yan, yun yung susundan ng ating aligned na dimension. Pero pag ginawa natin siyang linear, so click ko itong linear. Linear. Tapos, mag-click tayo around. Wala siya pinipindot. Ayan. So, kinlik ko dito sa line na ito. Tapos, kiklik ko dito sa, for example, pilitin ko siyang mag-click dito sa kabila. Ayan. Ayan, napansin nyo. Okay. Ang lalagyan na niya ng dimension is either x-axis or along y-axis. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng aligned sa kanang linear. Aligned and linear. So, lagyan natin to ng dimension ngayon. So, mag-DI ako. DI, click, click, click. Ayan. May dimension na ako. Lagyan ko din ng major dimension. So, click and click. Sa mga hindi ko pa naging student, last sem, lagi kong hinahanap sa mga dimensions. Kapag magda-draft, meron kang complete set of dimensions. Meron kang major, ito, yung pinakabuuan ng inyong ginagawang floor plan. And the dissected dimensions or so-called minor dimensions. So, lagi kong hinahanap yan. So, since dali na lang mag-dimension dito sa Revit. Kung nadadalian kayo sa AutoCAD last sem, mas madali pa dito. So, no reason to be lazy about on placing dimensions, diba? Okay, so lagay lang natin dito yung mga dimensions niya. Complete natin siya. Dito sa kabila, lagyan din natin 1, 2. Tapos, 1 and 2. Kompleto na yung ating mga dimensions. Pero may napansin kayo, no? Ang pagkuha natin ng dimensions dito, kadalasan, nakagitna. Yan. Kadalasan nakagitna. Sa kakadalasan din pala, pag tayo ay nagda-dimension ng DI, no? Ang laging naka-open is aligned. Yan. Naka-open sa aligned. Kaya yan yung default is para pag gagawa tayo ng any dimensions, hindi na mahirapan, di ba? For example, susukatin mo talaga ay puro slanted, edi naka-align ka na agad. At gusto kong sukatin itong tip. For example, itong tip. Hindi ko makuha, no? Kasi ang kinukuha niya itong center line. Ang dahilan niyan kasi, ang nakalagay dito sa prefer is wall center line. Ay kung gagawin ko siyang wall faces, ayan, wall face ang nasasalit ko ngayon. Ayan. So, pwede kong gawin yan na para ito na yung makiklik ko. So, wall face. Tapos, may lumalabas sa blue dito. Pero kung wala lumalabas sa blue ulit, anong gagawin? Magta-tab ka lang.
Ayan. Hanggang sa lumabas yung blue na dot. Ayan. Okay, so utilize all the teachings that I have been told you ever since day 1. Malaking tulong yung mga binibigay kong mga tips na iyon. Okay, so nakadalawa tayo, aligned and linear dimension. How about angular dimension? Angular dimension. So, try nga natin yan. Click natin si angular dimension. Okay, so naka-prefer tayo sa wall faces. Try mo natin mag-center line muna ulit. Okay. So, for example, gusto mong kunin, ano ba yung angle nito? So, gagawin mo, click ka muna sa first line, tapos dito sa second line. Ayan. Ayan, lumilitaw na agad, 45 degree. Okay? Pwede mo din kunin dito sa baba naman. Ayan. 90 degree. Pwede din dito sa baba, saka itong slant dito, sa pababa mo siya ilagay, 135 degree naman siya. So on and so forth. So, yan yung gamit ng angular, no? Kinukuha mo yung angle. So, parang any dimensions naman, laging kinukuha is dalawa, no? Point A to point B. Yun yung principle natin sa pagkuha ng dimension. Pag radial naman, ang kinukuha mo, applicable lang ito kapag meron kang circle. O kung hindi man circle, at least meron kang arc. Since wala tayong circular arc dito, gawa tayo. So, gawin natin, tiyatamad akong mag-WA for wall. Gusto ko, kopyahin ko agad itong 200 mm na generic wall. So, tinuro ko last time, mapapabilis ang buhay mo kung gagamitin mo siya ng create, similar, or CS. So, mag-CS tayo. Tapos, piliin ko si circle kasi gagawa ako ng circle. I-click ko itong middle ng ating wide flange na beam. Okay, tapos gawa lang ako ng 1.5. Yeah, 1.5 radius na wall. Ayan, so meron na tayong wall. Now, ang purpose naman natin dito is para makagawa tayong dimension. So, DI for dimension, tapos mag-radial muna tayo, radial. So, pag radial, kukunin muna niya yung mismong circle, tapos meron siyang panggagalingan na center, tapos diyan ituturo kung hanggang saan yung sinusukat mo na radius. That is the radial. Pag diameter naman, ganun din. Click mo muna yung circle, tapos lilitaw na yung diameter dimension with its symbol. Ayun, may symbol siya na naka-diameter siya. Okay? Try natin yung arc length kung gagana sa circle. Gagana siya. Tama ba? Hindi. So, kailangan gumamit tayo ng arc, no? Pero yung ginagamit ang arc length dimension for measuring the arcs, no? So, for example, gawa nga tayo ng wall, tapos na may arc. Gawa na lang ako ito, yung start and random. Randomly create an arc from here to here. Tapos, tansyahin na lang natin for educational purposes only. Okay, so try natin i-dimension to, tapos using arc length. Ayan. So, face na natin, sa face natin i-click. Arc length. Gitna din to. Arc length. Ayan, okay na. So, saselect mo muna yung arc, tapos saselect mo yung pinaka reference point mo para makuha mo yung arc length. Ayan. So, ito yung haba niya. Almost 12 meters. Okay. Now, discuss ko na din to. Yung spot elevation, saka spot slope, discuss ko. Pero, take note, lilitaw lang si spot elevation and spot slope kapag meron kang flooring or meron kang roof. Again, spot elevation and spot slope gagana lang kapag meron kang floor or roof. So, gawa tayo ng floor. May separate discussion tayo for this, but we'll make a medyo advanced na discussion lang dito. So, sa architecture tab, buksan natin si floor command. Click. So, any floor will do, pero akong gamitin ko muna is ito, generic 150 mm field.
Tapos, boundary line. Tapos, rectangle tayo. Yan. Rectangle. Tapos, yan. Lagay ko sa dulo-dulo. Tapos, check natin. Yan. So, saan nakalagay si floor? Siya ay nakalagay sa level 1. Wala siyang height offset. So, nasa 0 lang siya. 0 mm na elevation. Tingnan natin kung gano'n nga ba mangyayari. So, kanina, nag-DI tayo. No? Tapos, dito natin makikita si spot elevation. But, ayan, tulad na makikita ninyo sa, off ko muna, sorry. Again, DI. Ayan, makikita nyo siya sa ating tooltip. Meron tayong shortcut key. So, yung DI, magbubukas ng dimension, kasama na dun yung spot elevation. But, si spot elevation mismo, meron siyang shortcut key. Shortcut key niya is EL. Yan, so, EL. Pag nag-EL ka, mililitaw sa inyong cursor na, yan, yung parang plus sign, tapos may 0. So, pag kinlik natin yan dito, one click, ayan. So, nagkakaroon tayo ng leader line, tapos nakaturo doon kung saan mo kinlik yung cursor kanina. Nandun yung arrow. Okay? Tapos nakalagay 0. So, click natin, second click. Ayan. So, pag nag-second click ka, tatanong na yung saan direction mo? Dito ka bang direction ng spot elevation mo or dito sa kaliwa o kanan? Ayan. Pero ako dito ko lang lalagay siya. Ayan. Another click, matatapos na yung paglalagay natin ng spot elevation. O, di ba? So, tama, 0 kasi nakapatong yung flooring natin sa 0. Pero kung gagawin ninyo, class, is mag-double click agad kayo dito. 1, 2, tapos another, 3. Yan. Hindi na siya maglalagay ng leader line. Okay, so mabilis na paglalagay ng spot elevation. Kung naging student ko kayo nung sa CAD ACE subject, yan, pinagawan ko kayo ng mano-mano na ganito. Pero pinagawan ko kayo using dynamic block, di ba? Pero dito sa Revit, hindi ka nagagawa ng dynamic block kasi nakagawa na siya dito. Kasama na siya sa system family. Okay? So, sa flooring yan. Okay, sa flooring yan. Now, napansin nyo, nung kinlik ko yung flooring, naging editable itong mga spot elevation natin. Look what will happen. Ito pala yung 3D. Ito yung 3D natin. Ito yung ginagawa natin ngayon. Ayan. So, ito yung flooring sa baba. Ayan, yung flooring sa baba. Turn off ko lang yung ating work plane. Ayan. So, ito yung flooring na ginawa natin. Nasa 0, 0 siya. Look what will happen if I will edit this 0, 0 into, for example, let's make it 3,000. So, magiging 3 meters siya. What will happen? On 3D, ayan siya. Umangat na din siya doon. Okay, so, controlled kasi parametric yung mga dimensions dito sa Revit. Okay? So, pag sabing parametric, may relationship yung number doon sa element na ginagawa natin. So, ganun siya kadali. Yan. Pero Control-Z ko muna para bumalik siya sa dati. Now, nagamit natin yung spot elevation for the flooring. How about naman sa roof? Para makagawa naman tayo ng roof, pwede natin gawin is nasa level 1 muna tayo. Actually, may separate detailing din tayo or discussion for roof, pero spoil ko na kayo agad. Okay. So, ang roof naman is katabi lang nito floor, ceiling, tapos roof. Yan. Click lang ninyo yung roof na logo. Okay na yan. Roof by footprint. For this purpose, gagawin natin, sige, maganda tayo. Mag-pick line naman tayo para masanay kayo. So, pick line, tapos, saselect natin dito sa face. Check natin kung gagana siya. Ayan, gumana. Tab-tab lang. Masaselect mo na lang yung lahat ng nasa gilid niya. Ayan. Okay, tapos siguro mag-offset na lang tayo ng 1,000. No? Kasi ganyan ko talaga ginagawa natin sa mga roof eaves. So, OF for offset. Tapos, offset natin siya ng 1,000. Tapos, wag natin i-copy. Pero, ayoko mag-check or uncheck dito. Gusto ko, mabilis lang ako. So, tapat ko muna yung cursor dito. Tapos, one tab. Tapos, another tab.
ayaw niya mag-tab. Ba't ganun? Anyway, i-hold ko na lang yung copy o yung control para hindi siya mag-copy. Ayan. Hold. Pero usually, dapat gumagana yung tab dito. Ayan. O kung mapagana nyo, di good. Ayan. So, pagka na-offset natin siya dito, check na natin kung gagana siya. Don't attach muna tayo na. Don't attach. Mahirap na ma-attach eh. I-gawin natin for level 1. From level 1, let's make it level 2. Para umangat yung roof natin. Ito itsura niya. Ayan. At tapos yung mga roof pala natin, gawin natin dito. 1 click sa wall. Tapos SA para select all instances. Tapos imbis na unconnected, let's make it level 2. Ayan, o, diba? So, connected na sila sa level 2. Bumaba yung mga walls natin. Okay. Tapos, itong roof natin, okay, lagyan natin siya ng, double click ko ito na. Double click, select nyo lahat ng pink line na yan, yung boundary line. Check natin tong roof slope. Roof slope. Tapos ang slope natin, sige, try mo natin 30 para matarik yan. Ayan. O, pwede na din na. Ayan. So, meron tayong roof dito. Ayan, meron tayong roof. Now, hindi mo makikita yung roof ngayon dito sa level 1. Sure na makikita mo siya dito sa site. O, mag-site tayo. Site na, ito, yung view. Okay. Ayan. So, ang lecture naman natin ngayon is the spot slope. So, paano mo gagamitin spot slope dito sa roof? So, mag-EL ka. EL, ayan, lumilitaw agad ko ano yung spot elevation pala muna niya. Spot elevation. So, pag tinapat ko dito sa kanto na to, ito yung spot elevation niya. Diba? O, pag tinapat ko naman dito, o, yan yung spot elevation naman niya. So on and so forth. O, tapos, kapag ka spot slope naman, ito naman ang purpose niya. Sinasabi niya kung ilan yung slope niya. Ayan. Okay. O, ayan, di ba? So, nalalagay mo na agad ng mga specifications and dimensions yung mga design mo. Okay. Pero, baka magtanong kayo, sir, baka pwede naman palitan natin to kasi di ako marunong gumamit ng ganitong ratio ng slope. Ang gusto kong gamitin ay degree. Pwede po ba yon? Yes, pwede. Yan. So, dito, sasanayin ko naman kayo, tumingin lagi naman sa inyong properties. Okay? So, isa-select ninyo yung isang dimension. In this case, spot slope. Then, meron kayo dito makikita na properties na sa type selector, nakalagay spot slope, slope. Yan. Edit natin siya. So, edit type tayo. Edit type. Tapos, gawin natin, ito pala, no, paki-take no din ito. Mamaya, ganito din gagawin natin sa iba pa. Yung width factor, gagawin natin siyang 0.85. Okay, lahat ng mga gagawin natin na text, lahat ay naka-width factor na 0.85 para hindi natin kailangan mag-aerial narrow. Kasi baka mamaya yung PC natin sa ComLab, walang aerial narrow. So, ang workaround natin doon is yung aerial, gagawin natin siya narrow using the width factor. So, imbis na 1, gagawin natin siyang 0.85. 0.85. Now, yung tinatanong ko kanina, paano kung ayaw ko ng ratio? Gusto ko, gagamitin kong unit is degree. So, dito tayo sa primary units, tapos units format. Now, nakita nyo, ito yung lumilitaw dyan. Sabihin siya ay naka-ratio slope. Okay. So, rise over 1,000 millimeters. Ay, ayaw ko yan eh. Gusto ko degree. So, baba mo lang yan. Drop down, tapos hanapin mo ito, degrees. Yan. Kung ayaw mo din degrees, percentage, meron din percentage. So on and so forth. So, for this topic, mag-degrees tayo. Yan, degrees. Tapos, rounding 0 decimal places. Pwede yan. Pwede mo ding taasan. Pero, in this case, gusto ko lang naman 0 decimal places. Tapos, tayo ay naka-unit symbol. Yan. So, unit symbol natin, ito, yung symbol ng degree. Yan. Tapos, okay mo lang.
Then, apply. Ayan. So, nagbago na sila. O, diba? Kung ano yung niligay natin degree again, kanina, 30, diba? Doon sa may properties palette. So, na-apply natin siya doon sa dimension natin sa spot slope. Okay? Pero again, sa may kailangan sa roof, may separate dimension or discussion tayo for that. Okay, so medyo napapayawan natin yung mas advanced na paglalagay ng dimension. Babaguhin natin yung itsura ng mga dimensions na ito. Hindi ganito yung gusto kong ipagawa sa inyo. So, tuturuan ko kayo ngayon ng mas maganda, mas efficient, mas space-saving na pagda-dimension. So, let's pick one dimension lang na ginawa na natin. So, let's pick this. Pag pumipili kayo ng any element sa Revit, lilitaw lagi sa inyong properties palette under ng type selector yung kanyang family type. Okay, so yung kanyang family type is linear dimension style, diagonal, 2.1 mm aerial. So yung laki daw nito, 2.5 mm aerial, which is okay. Okay yung dimension na text na iyan para sa lahat ng mga scales. Okay? So, okay na yan. Tapos, sabi dyan, diagonal, kasi nga, pwede siyang maging aligned, no, sa anumang element na nakaslant man yan or naka-straight. Okay? So, diagonal siya. Now, para mabago mo yung properties niya, edit type tayo. Okay? Umpisahan na natin agad dito sa text pa lang. Sa text, unahin na natin yung width factor na 0.85. 0.85. Text size 2.5. Yeah. Kaya siya 2.5 kasi nilagay natin dito. Pero kung papalitan mo siya, always duplicate kapag gagawa kayo ng panibago, no? Yan. Kung sakali man gagawa kayo ng panibago, kung ano ilalagay mo dito sa sukat niya, 2.5 mm ba yun, or gawin mo siyang 4 mm, for example, huwag niyong kalimutan na baguhin din dito mismo. Kasi pangalan lang pinapalitan mo dito. Pero yung pinaka-properties niya, all are under this. Okay, so pwede mo din siyang gawing underline, pwede mo gawing italic, pwede ding bold. So, kung familiar ka sa Microsoft Word, ganun lang din yun. Pagka-check mo yan, mag-a-apply na siya doon sa mga words natin. Okay? Tapos, read convention, up, then left. Siyempre, hindi naman tayo Japanese na right to left, di ba? Tayo ay left to right. So, ganun ang gagawin natin, no? I-left lang natin to as default. Tapos, text font natin, Arial. Now, kung meron kayong gustong gawing template, for example, ako kasi sa firm ko, Century Gothic ang ginagamit ko minsan, kaya Montserrat. Yan. Pero minsan, Arial Narrow din. Ayan, pinapalitan ko siya dito. Yan. Pero sa akin, okay na akong makapag-Arial Narrow tayo or Arial tapos 0.85. Okay. Tapos, show opening, sa text background pala muna, naka-opaque tayo dito. Pag sabing opaque, meron siyang white sa likod. Yan. Meron siyang white sa likod. Apply ko muna. Tapos, okay. Then, pagka naglagay ako ng wall dito sa likod ng 9.2, natatakpan niya yung likod niya. Ayan. Kasi opaque siya. Kung ano yung, pag tinapat ko yung cursor dito sa dimension, may namalabas sa box na white. Ayan. Ibig siya ay opaque. Pero once na pinalitan ko to ng transparent, kunyari lang muna, ipalitan ko ng transparent. Transparent, tapos apply. Ayan. Hindi na siya nagkakaroon ng white box sa likod. Kasi transparent na nga siya. Okay? Pero, in this, ayoko muna siyang i-transparent. Opaque ko lang muna. Pinakita ko lang kung ano effect ng opaque pagka tinanggal natin siya. Okay, edit type again. May usual na binabago ako dito. Yan. Which is ito, yung tinatawag natin na ticks, di ba? Architectural ticks. So, pag edit type natin yan, dito sa tick mark, may nakalagay dito, diagonal 3 mm. Okay? Okay sa akin actually yung diagonal tick or yung architectural tick, no? Pero ang problema ko dito, masyadong malaki.
And pag tumingin ako dito sa listahan, wala akong ibang choice kundi mag-arrow field o kaya mag-field box ako, field dot, or mag-triangle pa nga. Hindi naman ito yung ginagamit natin kadalasan. So, paano tayo magdadagdag ng panibagong tick mark? Tick mark ang tawag dyan. So, cancel ko lang muna. Wala pa naman ako binago. Punta tayo dito sa Manage Additional Settings. Ayan. So, dito tayo ulit, makikita natin ulit si Additional Settings. If you already finish my first basic lecture video, ginamit natin si Additional Setting for line styles and line patterns. Pero dito, gagamitin natin siya for other annotations. Ayan. Specifically, dito kay arrowheads. Mag-arrowheads nga tayo. Arrowheads. Ayan. So, yung dinrop down ko kanina na listahan, yung may diagonal 3mm, ito yun, oh. Ayan. Diagonal 3mm. So, select natin yan kasi ito yung babaguhin natin. Now, hindi natin siya babaguhin dito tapos save na agad. No. Wag ganun, no. Kasi, pag ganun ang ginawa natin, yung 3mm mawawala. Ayan. Magugulat ka, lahat ng gagamitin mo talaga 3mm. Ina-apply mo siya. Ina-apply mo pero ang lumilitaw nasa 1mm or 1.5 kung ano yung gagawin natin ngayon. Ayan. So, ang dahilan nun kasi hindi ka muna nag-duplicate. So, this time, mag-duplicate muna tayo. Duplicate, tapos, yung 3mm, palitan mo lang. Gawin natin 1.5mm. Tapos, pag pinalitan mo na yung pangalan nito, huwag mo kakalimutan. Napalitan din yung nandito sa ating pinaka-property. Tick size dapat 1.5. Tapos, diagonal pa din to. Okay, so, bago. Ayan. 1.5 ba? Tapos, apply. Then, okay. Di pa agad mag-apply dito yan kasi gumawa pa lang tayo ng panibagong tick mark. Ang gagawin natin ngayon, click natin si dimension, edit type, tapos dito tayo pipili ng panibagong tick mark. So, drop down nga natin to. Ayan, napansin nyo? Nadagdag na yung kakabagawa na natin na bagong 1.5mm na diagonal tick mark. So, let's select this, apply. Yan, lumit ba sa inyo? Hopefully, lumit na siya, no? Yan, so, mas okay tingnan siya. So, okay tingnan. So, kung ito ay ginawa ninyo 1.5mm, line weight muna, no? Yung line weight, tumutukoy ito sa line weight itong dimensions na ito. Yan, which is 1, okay sa akin yan. Yan. Okay sa akin yan. Sa tick mark line weight, usually dito, either 6 or 7. So, nga muna natin mag-7. Ayan. Sa akin, okay 7 o kaya yung 6. I think 6 ang pinaka-okay na. Yan. Pinaka-balance siya. Yan, 6. Tapos, yung susunod sa kanya, yung dimension line extension. Napansin niyo dito, wala siyang extension dito. Gusto ko may extension siya dito. Extend dito ng line. So, lagyan natin. So, from 0, let's make this 1.5. Ayan. Apply na natin. Ayan. Tapos, itong extension pataas, parang masyado ding malaki, no? Controlin natin siya. Next ako controlling ko dito is itong witness line extension. 2.4 pa lang nakalagay dito. Ayan. Try natin 1.5. 1.5, apply. Ayun, no? Naging pantay na siya. Pwede mo siyang laruin. For example, gawin natin 2, ito, tapos itong dimension line extension 2 din. Apply. Pwede din ganun, no? Ayan. I think mas prefer ko to. Ayan. Mas prefer ko to. So, 2mm and 2mm witness line extension. Yung gap to element naman, gawin natin tong 1 lang. Ayan. 1. Apply. Ayan. Gap to element, ito yun, no? Ayan. So, pwede pa natin siyang habaan, pwede natin siyang iklian. Pero 1 lang natin yan. Okay? Tapos, the other, okay na sa akin to. Sundin lang natin yan.
Okay, text size 2.5, text offset, ito pala yung hinahanap ko, text offset. So, 1.5 yung text offset. Ang tinutukoy dyan yung text offset ay ito, yung ilalim ng 4600 na yan, up to itong line na to. Yun ang text offset. Text offset. So, 1.5, medyo nalalaki na ako dyan. Gusto kong 1 lang yan. Apply. Yan. Okay, so kung nalalakihan ka pa din dyan, try natin naman 0.5. Ayan. I think mas okay yung 0.5. Kasi nga, tinitipid natin yung space. Kasi imaginein, kung marami ka nang ilalagay ng dimension, tapos ang lalaki ng mga spaces niya, masyadong madikit na. Lalo na kami mga details ka. Yan, mas okay siyang tingnan. Diba? So, yun. So far, ganito yung gusto ko. Save natin yung project na para meron tayong nasa save. Ayan. Tapos, meron ding mga additional na mga option dito. May mga nagda-draft na gusto nila iba yung itsura ng kanilang dimension styles. Iba yung kulay. For example, ito, yung color nito, yung black, gusto ko medyo faded siya. For example, isa sa mga ginagawa kong fading dito is ginagawa ko itong 150 lahat. 150, 150, 150. Ayan. Tapos, okay, apply. Ayan. So, ganyan magiging itsura niya. Diba? Naka-faded yung ating mga dimensions. Or, yung iba naman, ginagawa talagang distinctive yung kanilang dimension. Ginagawa nilang orange. Ayan. Apply ko to. Ayan, diba? Naging orange siya. Ayan. So on and so forth. Pero pwede ninyong gawin, para hindi lahat ay nagbabago, gagawa kayo ng panibagong type. Ayan. For example, edit type mo ko muna to, ibalik ko muna sa dati, gawin kong black. Okay? Apply. So, naging black na siya, diba? Ngayon, gagawa ko ng distinction. For example, duplicate ako. Ayan. Arial pa din siya. Pero this time, ayan, lagay ko bold, tapos 3mm. 3mm. Diagonal, bold, 3mm Arial. Okay. Usually, nagka-capitalize letter ako para alam ko na ako yung gumawa niyan. Hindi system ni Revit yung gumawa ng certain family type. So, wag okay ako. Okay. Tapos, palitan ko yung kulay nito. Gagawin ko siyang, for example, siya ay naka-blue. Okay, tapos gusto ko naka-bold siya kasi yun yung niligay ko dito, di ba? Naka-bold. Tapos, yung text size naman niya magiging 3.0 mm. Apply ko, okay. Di ba? Ayan, nagbago na siya. For example, gusto ko siyang i-apply dito sa mga major dimensions ko. Paano yun? Pwede mong gawin, select mo ito, tapos, pipiliin mo dito sa type selector. Kaso, ang dami, no? Pwede mong gawin, use match prop or match properties. Sa AutoCAD, nagagamit natin sa match properties through MA command. Ganun din dito sa Autodesk Revit. Okay, so MA, click natin to, tapos click natin to, click natin to. Diba? Na-apply natin siya agad. So, minsan ginagawa tong ganito, mas malaki, para distinctive agad si major dimensions. Pero sa inyo, hindi ko papagawa na yon para madali ko lang din makita na. So, typical lang natin na ganito yung itsura ng mga dimensions natin. Ito ay example only. These are example only. Para meron lang kayong option pagka may sariling template na kayo, lalo sa mga major plates ninyo. Okay, so ganun yung pag-edit natin ng dimension properties. Yan, dito lang siya babaguhin. Okay, now, for example, gusto ninyo, naka-transparent siya. Usually, ginagawa ko, dito sa dulo, nilagyan ko siya. All caps. Transparent. That's okay natin. Okay, tapos, habang nag-edit ka pa, syempre, huwag mo kalimutan na palitan itong text background into transparent. Ayan. Apply, okay. Ayan. Para yung mga next na gagawin mo, ito nito, hindi siya transparent. Natatakpan niya yung dimension sa likod. O, ito, transparent mo na siya.
Ayan, aerial transparent. Okay? So, ganun lang yon para madali natin siyang mabasa o makita. Okay, isa pa palang magandang dito sa Revit. For example, madami ng mga bagay-bagay. For example, sukatin natin to. So, click ko dito, tapos click ko dito kasi gusto ko sukatin yung dimension ng door openings. Ayan. So, sinusukat ko din siya. So, napansin nyo, pagka masyado nang malapit yung mga dimensions, nagdidikit-dikit. Eh, kung kilala nyo na ako, ay isa sa mga ayoko sa drafting is nag-overlap yung mga numbers. Kasi, number one, hindi mo siya nababasa, di ba? Kaya ka nga nagdo-drawing, kaya ka nag-specify para maintindihan at mabasa, ma-apply ng tama on-site. Pero kung ganito, medyo pinapahirapan mo si contractor. So, gagawin natin, gamitin mo itong grip para ma-drag text mo siya into other places. Nagkakaroon naman siya automatic ng mga leader line. Ayan. Diba? So, pwede natin gawin ganyan. Tapos, adjust na lang tayo dito sa taas. Okay. Mas madali mag-adjust dito kasi nga, napaliit natin yung mga elements ng isang dimension, diba? Okay. So, I think that's all for making dimensions, no? So, again, mag-save tayo para hindi natin malimutan ito kapag gumawa na tayo ng templates. Pag gumawa na tayo ng templates. Another wonderful feature of dimension in Revit is you can easily adjust this. No? You can easily adjust this. So, for example, ayokong isukat siya dito sa gitna, gusto ko nandito siya. Ayan. So, lalagay ko dito. Okay. Eh, paano kung gusto ko magdagdag pa? Eh, ayoko nang ulitin to. Look at your, ang tawag dito, contextual ribbon tab and your panels. So, may makita ka dito, no? Edit witness line. Tapos may plus or minus. So, sabihin, pwede ka magdagdag, pwede ka magbawas. Okay. Ganito mo siya gagamitin. So, habang nakaklik ka sa dimension, click natin si edit witness line. Tapos, i-click mo sa another na gusto mong sukatin, madadagdag na siya automatically. Click mo sa gitna, for example, gusto mong sukatin pa yung gitna, ayan, madadagdag din siya. Eh, kaso, nagbago isip mo, ay, ayoko palang lagyan yung gitna. Di, i-click mo ito ulit. Yan. I-click mo yung kulay blue, hindi yung the other. Pag sa the other kasi, madadagdagan lang siya. Yan. So, click mo lang yung blue, ito. Mawawala yung sobra na dimension. Yan. Kasi nga, yun yung purpose ng edit witness line. Tapos, click ka lang sa white part ng inyong drawing area. Yan. Matatapos na yung edit witness line mo. Yan. Diba? So, diba, napakadali na gamitin si Revit for dimensions. No? So, wag niyo nang kalimutan yung paggamit itong witness line. Yan. Saka yung mga drag points niya. Hindi natin kalimutan. Ito, madali lang i-drag. Ito, pag may lumilitaw na drag sa inyong cursor symbol, ay madali mo siya ma-adjust. Yan. Pwede mo adjust using your left button or, ako, nadadalian ako lalo sa Revit kapag gumagamit ako ng arrow key sa inyong keyboard. So, arrow. Ayan, diba? Hold ko lang. Mabilis siya ma-adjust. So, pwede nyong i-utilize your keyboard para mabilis kayo makagawa ng any command option sa Revit. Okay. So, hopefully, nasundan ninyo yung paggawa natin dito. So, pag kami pinagawa ko sa inyo na another, pwede nyong i-adjust lang dito using what you have learned from this tutorial. Okay. Isa pa sa ituturo ko yung paggamit ng equality. Ayan, equality. Uso ngayon yan, no? Pero sa Revit, totoong equality ang gagawin natin dito. So, paano yung equality na iyon? Suppose, nagagawa tayo ng gawa tayo ulit ng wall. So, WA for wall. Tapos, rectangle. Ayan. So, gawa tayo ng wall na ang sukat ay 1600 by 10 meters. Ayan, sundan nyo lang yan.
Tapos gusto kong gumawa ng divisions here na pantay silang lahat. Ayan. Kaso tinatamad na akong magpantay. Diba? Hindi siya pantay-pantay. So, pwede kong gawin, kukunin ko ito, yung haba niya, diba 16 meters yon. Tapos, i-divide ko sa, kung ilan man ito, 6. Tapos, susukatin ko pa siya isa-isa. May mabilis na method dito, class. So, paano gagawin natin dyan? So, mag-DI tayo, DI, tapos click, 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 click. Yan. Actually, may mas mabilis pa dito na technique din eh. Yan. Meron yan dito, yung pick, tapos entire walls. Check na natin yan. Pick, entire walls. Click ko to. Ayan. Yan, nasa-select mo yung mga entire walls niya. Ano yung sinasabi kong pampabilis? May lilitaw dito na EQ. EQ. Equality yan. Ano ibig sabihin ng equality? Click ninyo yung mangyayari. Ayan, di ba? So, automatic. Nakita nyo? Ginawa nyo 2.7 meters yung bawat room ninyo. Ganun kabilis lang yung paggamit ng equality dimension. So, again, always be curious on what possibilities Revit can offer to you using the option bar saka itong ribbon contextual tab. Okay? So, yun. Isa yun sa mga features ng Revit para dyan. Tapos, usually, pag nag-EQ ka kasi, pwede siyang nakalock. So, pag in-adjust ko to, ay, sabay-sabay silang nagbabagong dimension na pare-pareho pa din yung sukat nila. Di ba? O yun. Kasi ang tawag dyan ay naka-constraint siya. Naka-constraint. Now, pagka dinilit mo yung dimensions na may EQ, delete natin. Delete. May lalabas dito na warning. Sabi, dimension has EQ constraints being deleted but the elements will still be constrained. Push unconstrained to remove the constraints or okay to leave elements unconstrained. Pag nag-okay daw ako, naka-constraint pa din siya. Pag ginalaw ko, pantay-pantay pa din yung mga wall sa gitna. Pero pag in-unconstrained ko na, gawin natin unconstrained. Pagka ginalaw ko ngayon to, hindi na sila pantay na. Ito lang gagalaw. Okay, so, again, isa sa mga pro tip ko dito, always read your warning. So, sa ComLab, kapag may nakita kayong warning, i-assist ko naman kayo kapag may problem. Pero, ngayon pa lang, sinasabi ko na, always read your warnings. Kung kaya nyong i-comprehend ano yung warning, tapos solusyonan ninyo based sa sinasabi ni warning. Pwede naman yon. Okay, kasi ako, dun lang din ako natuto, no? Sa pagbabasa ng mga warnings dito kapag nakagawa ko ng hindi pala gusto ni Revit yun. Okay? So, yun. Isa yun sa mga perks ng paggamit ng dimensions dito sa kay Revit. Okay. So, dito sa dimension, napahapiyawan na natin si text. At, yun ang next natin na gagawin. Paano ba gumawa ng text? Kung naalala nyo sa AutoCAD, meron tayong 2 types of text, di ba? Meron tayong D-text or yung single line text, di ba? Or yung next naman is M-text, yung multi-line text. Pero dito kay Revit, lahat ito ay multi-line text lahat to. Wala siyang single line. So, paano gumawa ng text dito? TX. TX for text. Or kung gusto niyo mas mahirap, pupuntahan mo siya dito sa annotate, tapos ito text. Yan. Pero syempre, dun tayo sa madali. TX for text. Pag nag-TX ka, lilitaw sa iyong cursor yung ito yung letter A na symbol. Sabi sabihin, ang command mo ngayon na nakabukas is placing text. Pag mag-place ka ng text, parang sa AutoCAD lang din. Mag-click ka ng first corner point. Yan. Tapos, lilitaw na agad yung iyong text box. So, maglagay ka dito. Yan. Autodesk Revit. Ayan.
Diba? So, lagay mo dyan, tapos click ka sa background, or pwede ka din mag-escape, o matatapos yung command mo. Ayan. So, yan, meron ka ng text agad. Yung text dito, meron ka makikita ng mga major components. Meron ka din makikita dito na grip. Ayan. Pwede mo siya i-drag para humaba or umikli yung box mo. Kung ano yung laki ng box mo, yun yung nagiging constraint ng iyong text. Tapos another na makikita mo dito is ito, yung move. Yan, pwede mo siyang i-drag or pwede mo siyang i-rotate. So, hindi mo na pala kailangang mag-RO tapos i-rotate mo siya. Pwede mo lang gamitin itong rotate na button dito sa ating text box. Yan. Tapos, kung familiar din kayo sa paggamit ng Google Docs or ng MS Word, yan, meron din tayong justification dito. Yan, pwede mo siyang i-align sa middle text or sa text center. Yan. So, anong pagkakaiba niyan? Pagka naka-center, syempre, yan, center siya lahat. Usually, di ba, sa title block na pinagawa ko sa inyo nung last sem, yan, lagi ko pinapa-center. So, dito mo lang siya titingnan. Yan lang yun. Okay. So, ganyan yung paggawa ng text dito. Now, yung mga text dito, yung leader line niya, kasama na din siya dito. Hindi tulad dun sa AutoCAD, ang command ng leader saka mtext, magkahiwalay pa. Yan. Pero dito magkasama na siya. So, paano yun? Look again on your contextual ribbon tab. May makikita ko dyan na A, tapos may mga plus. May plus. Ayan. Yung plus dito, tumutukoy yun sa leader line. Yan. Leader line. So, iba-iba yung leader line dito. Meron kang straight na leader line, tapos meron kang arc leader line. Pag straight, ito yung itsura niya. O, click ko dito. Sa kanan siya mapupunta. Ayun o. Meron kang leader line dito sa kanan. Pagka dito naman sa kaliwa, ang kakaroon ka sa kaliwa. Yan. Tapos, again, yung nadadagdag doon, nagkakaroon ka ng mga grips. Meron kang grip sa end, meron kang grip sa middle, at meron kang grip dito sa start. Yung start, yun yung nasa box. Ayan. Pero yung nasa middle, ito yung nagdidictate kung siya ba ay magkakaroon ng yan, paliko, di ba? Yan. Tapos, yan, pwede mo siyang i-adjust accordingly on your desired result. Yan. O, di ba? So, nakakapag-leader line ka na. Again, dito, mas preferred ko mag-leader line dito kasi sa AutoCAD, no? Mas dali talaga dito maglagay ng leader line. Okay? Pero napansin nyo, no? Nung naglagay tayo ng straight na leader line, pagdating dito sa arc leader, naging gray out siya. So, sabihin, mamimili ka lang either of the two. So, pwedeng si straight ka lang, mawala si arc leader. Or kung si arc leader, hindi ka kapag-straight. So, paano gagawin mo doon? Pwede mong bawasan sila. Remove last leader. Ayan. So, remove nga natin. Remove. Ayan. So, makapili ka na ulit. No? So, gawin natin si arc naman. Ayan. Ito pala itsura kapag arc. Ayan. Okay, no? So, pwede mo nga din gawin yung favorite natin kapag meron tayong property line. Diba? Ayan. Ginagawa mo ng ganyan. O, pwede din magdagdag ka sa kaliwa naman. O, dito naman sa pababa. Ayan. O, diba? So, same principle nasa straight. O, tapos kapag hindi pala yun ang kailangan mo, ay minus mo lang. Mawawala na siya. Yan. Ganyan lang kadali maglagay ng leader line dito. Now, ito yung papagawa ko sa inyo. Again, ayoko ng naka-aerial lang. Gusto ko aerial narrow or naka-aerial ka, pero ang width factor mo dapat 0.85. 0.85. No need na mag-duplicate, no? Kasi gusto natin lahat sila naka 0.85. Eh, di go lang. Apply. Ayan. So, papayat na siya lahat, no? Hanapin niyo iba. Apply din niyo dyan yung 0.85. 0.85. Gagawin ko na lang. Control A, Control C para i-paste ko na lang mamaya. Saan pa? 3 mm. Gusto ko din 0.85 yan. Apply. Ay, hindi ako magde-duplicate, sorry. Sa 5 naman. Paste ko din yan. 5. Apply. Sa 7 mm.
Paste lang din natin. Yan. Apply. Okay. Okay. Ito yung laki ng 7mm. So again, pagka gagawa kayo ng another na sukat, no, nito, for example, ang wala tayo dito ay 4mm. Okay, gawa tayo. Duplicate. Delete mo lang yung 2 sa dulo. Tapos itong 7mm, gawin mo lang yung 7, gawin mo 4. Tapos don't forget, napalitan dito yung text size. Ayan. So, ang gist natin dito, class, always be comprehensible ba? Dapat naintindihan ninyo kung ano yung binabasa ninyo dito sa mga type properties. Nakita mo dito, nakalagay text size. Ibig sabihin, dito ka magpapalit ng sukat ng inyong text. O, ganyan lang naman yun. So, apply lang natin. Tapos, okay. Ayan. 4mm na yan. Ayan. Tapos, for example, si 2.5, ito yung usually ginagamit natin. Gusto ko, ito ay opaque eh. Gusto ko meron siyang transparent. O, di gagawa tayo ng all caps para alam natin na tayo gumawa na to. Transparent. Tapos, imbis na opaque, ito transparent mo siya. Let's apply. Okay. Ayan, transparent na yan. So, pagka tinapat mo dito sa mga ano natin, tumatagos yung linya ng mga walls. Or, pwede din kayo magbago ng, for example, gusto mo naman siyang maging bold letter. So, Arial bold transparent. So, lagay natin dito, check natin yung bold, apply. Ayan. So, magiging bold letter na siya. Pwede mo din palitan yung kulay. Edit type again. Pwede mo palitan yung kulay. Pero, again, mag-duplicate ka para pagka in-apply mo siya, hindi mag-apply sa lahat. Arial, for example, red naman tayo. Red, bold, transparent. Okay. Tapos, palitan natin si black. Gawin natin red. Okay. Apply. Okay. O yan. Para mas madali makita. Lalo na kung revision yung gusto mo ipakita. Diba? Although may revision cloud naman dito na command. Pero sabihin ko lang, madaling mong palitan yung kulay. As long as, don't forget to change your properties. Don't forget to duplicate first kung magbabago ka ng any property dito. Alas sabihin ko na pwede mo siyang direct ang baguhin. Tulad ng with factor. Okay? Kasi nga, sa with factor, pinapapapayat natin yung letter, mas marami kang mailalagay ngayon. Mas marami kang maisisiksik. Okay, so hopefully, naintindihan ninyo yung paggamit dito sa text, no? Yan. Dito natin binabago yung mga justification. Pero, pwede din kayo magbago ng justification dito sa ating properties palette. Ayan. Properties palette. May nakikita kayo dito, keep readable. Keep readable. Ano kayo ibig sabihin yan? Tingnan natin. Pag nag-rotate tayo dito, ayan, umiikot siya sa from bottom to top, no, na pagbabasa. Ayan. Kasi nga, keep readable. Okay. Try nga natin na naka-uncheck si keep readable. Uncheck natin si keep readable. Tapos ikot ko. Ayan, ano nangyari? Imbis na maging keep readable, no? Inikot yung letter na parang nababasa mo pa din. Pero dito, hindi na niya sinunod. So, pagka nagtataka kayo, ba't yung mga letters ko, pag ni-rotate ko, hindi ko na mabasa? O, kasi nga, hindi siya naka-keep readable. So, check lang natin yung keep readable. Tapos, ayan, good to go ko na. Ayan. Yung arc leaders dito, ito din yon yung nakikita natin kanina dito sa contextual ribbon tab. Okay, so that's all for dimension and text. I hope na ma-save niyo yan. Ma-save natin na Control S for save. Kasi magiging part ito ng ating template. Now, pagka sa template, nakalimutan siyang ilagay o mahirapan kayong balikan ulit ito. Okay lang para dagdag view din dito sa YouTube channel. Yeah. So far, marami kayo natutuhan. Apply natin to, tapos din tayo sa next activity na, no? Para unti-unti natin siya. Okay, so see you next time.